siya ang hari ng bawat nilalang, Diyos at Panginoon natin. Si Kristo na manunubos ating luwalhatiin. Sa trono niya tayo ay tumulog at siya'y ating purihin. Sa trono niya tayo ay dumulog at siya'y ating purihin. Bawat bansa, lipi, wika, kay Kristo magpugay. Sa paanan niya magpatira pa, tao't mga anghel man. Sa paanan niya magpatira pa, tao at mga anghel man. Last stanza. At pag tayo ay sumapit sa langit na bayan, magpupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailanman. Magpupuri tayong walang patid sa Diyos magpakailan paman. Amen. Tayo po ay manalangin. Lingin ko po si Brother Astrid na pangunahan po tayo. Amen. Pwede na po kayong makaupo at muli pa po tayong aawit. Ang ating pong susunod na awitin ay Kublihan Kapag May Bagyo. Okay, awitin po natin. Si Jesus ang ating bato, kublihan kapag may bagyo. Lakas sa hirap at tukso, kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng manlalakbay, manlalakbay, manlalakbay. Si Jesus ang bato ng manlalakbay, kublihan kapag may bagyo. Maging sa araw at gabi, kublihan kapag may bagyo. Walang sindak sa kaaway, kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng manlalakbay, manlalakbay, manlalakbay. Si Jesus ang bato ng manlalakbay, kublihan kapag may bagyo. Sa ulan, init at lamig, kublihan kapag may bagyo. Lagi ang kanyang pag-ibig, kublihan kapag may bagyo. Si Jesus ang bato ng manlalakbay, manlalakbay, manlalakbay. Si Jesus ang bato ng manlalakbay, kublihan kapag may bagyo. Ning bagi, batong banal po namin, kublihan kapag may bagyo. Kaming abay kalingain, kublihan kapag may bagyo.
Si Jesus ang bato na malalakbay, malalakbay, malalakbay. Si Jesus ang bato ng malalakbay, kublihan kapag may bagyo. Amen. Tawagin ko po ang ating pastor para po sa mga announcements. Okay. Magandang awitin nyo, no? Shelter in the time of storm. In which, isa sa mga magandang awitin, klasikal, ika nga, no? Hymnal, na inaawit natin, of course. No? Ang daming bagyong dumarating sa buhay ng isang tao. Isa lamang itong pandemic na dumating ngayon, na alam ko maraming mananampalataya ang nililiglig talaga. Pero ganoon pa man, andyan ang ating Panginoon. Okay, ang announcement po natin ay this coming Wednesday night, may prayer meeting po, no? Sa video pa lang. Lord willing, sa October pa magsisimula. At ito'y paghahanda rin kasi inaalam natin kung yung tao pwede na mag-travel. So, Lord willing, first week ng October, Wednesday, kung matatapat ng Wednesday yan, we will have a gathering here, no? A prayer meeting. At unti-unti naman nating binubuksan yung mga services na meron tayo sa church. Wala nga lang sa hapon, katulad ngayon, wala pang kabataan dahil hindi pa rin sila maluwang na makapunta. Do may mga sumusulpot-sulpot ng mga kabataan dito kasama ng magulang nila, ay ina-accommodate naman po natin. Pero as far as young people is concerned, yung 20 years old pababa, talagang wala pa silang activities na dapat alas 3 ng hapon. Alas 5 ng hapon dapat ang service natin. So siguro in the long run, baka mga bandang December at saka January pang adjustment period natin sa bagay na yan. Pangalawa, next Sunday again, morning, continue ko yung lesson ko. Kung napakinggan nyo yung lesson kaninang umaga, continue ko yung lesson ko doon sa subject na pinag-aaralan namin, no? Isa sa mga paniniwala nating mga Baptist, but we share this belief with other believers. Yung priesthood of the believer. Napakahalaga po niya, no? Lalo-lalo na tayo rito sa Pilipinas kasi lahat tayo nang galing sa Katoliko. Sino ba hindi Katoliko dito? Si Kim, hindi Katoliko dati to eh. Member, ano bang grupo ka, Kim? Ano ka bang grupo? Iglesia ni Batman kaya to, no? Okay. Hindi to Katoliko, Baptist nito background. Okay? Ano pa? Sino pa? Si Lou. Catholic ba kayo lahat to? Baptist na rin to mga to eh. MJ, ikaw, Catholic before? Yan. Lahat tayo Catholic before, no? Aware tayo sa tinatawag natin sa sacerdotalism na tinatawag ng Catholicism, yung may bahagdang sistema ng mga pare, no? Pare, bishop, cardinal, tapos pope. Meron pang may mga archbishop pa yung mga tinatawag na dyan, no? So may mga regional pa. Well, sa atin wala pong ganun. Pag pinag-aralan natin ang Biblia sa Bagong Tipan, sang-ayon sa Biblia, lahat tayo saserdote ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Kaya sundan niyo po, no? Next week itutuloy ko po yung kalahati nun, no? 2 punto lang naman ang natalakay. Ganun din ang mangyayari ngayong hapon. Mahaba-haba kasi itong paksang itong sa Transfiguration, kaya mga 2 punto muna ang ating tatalakayin, and then we will continue the another half next week para at least hindi naman tayo ang tawag doon information overload, no? Yung para bang sinaksakan ka ng maraming tableta sa ngalangalay, di mo na nga malunok eh. Kumbaga hinay-hinay lang para at least ang mangyari diyan yung ma-process natin yung mga bagay nating tinatalakay. Okay? So ako'y nagpapasalamat, narito kayo ngayong hapon at itong mga nakaraang araw talagang maulan, do wala namang major na bagyo na dumarating dito sa Metro Manila na tumatama sa atin na maglilikha ng baha. Pero nais ko lamang ipaalam sa inyo kung alam nyong may bagyo at talagang masama ang panahon, no? At natapat ng linggo ng hapon, abay wag na kayong sumugod. Okay? Dahil baka sarado rin tayo sa mga panahong 'yon. Okay? So, pagbibigay alam naman natin sa ating mga kapatid yung mga bagay na yan dahil ayaw din natin silang mapahamak sa physical na aspeto lalo na pag may bagyo. Okay, so far yun lang aking mga announcement. Hinihimo ko na dumating nawa yung panahon na talagang
magno-normalize na lahat ng bagay, pati yung pagdalo natin sa services, pwedeng morning, pwede na sa afternoon, at yung mga regular activities natin. Tandaan nyo, hindi lang tayong apektado, no? Maraming churches din, yung ibang church nga na, may mga kaibigan ako, yung church nila, nasarado talaga eh. Kasi nga, yung mga tao nila, transient din, tapos umuupa sila ng lugar, and then hindi na nakabalik dun sa lugar, so naubos yung kanilang pang-upa, disband muna sila ngayon. So pag normalize na, magbo-bolt in uli. Okay? So sa biyaya ng Diyos, wag nawa mangyari sa atin yun. Bagamat tuloy pa rin ang bayad natin sa upa rito, nasusustain naman sa tulong ng Panginoon. Kasi may mga kapatiran din tayo pupunta sa umaga, no? 2 services tayo sa umaga, at yung pangalawang service sa umaga talagang halos puno ito no? Kaya lang syempre may 1 meter apart. Okay? May 1 meter apart. Yun naman ang ating binibigyan pansin. At alam ko sa pag-usad pa ng mga buwan, lalong bibigyan pansin ang malaking porsyento ng kaluwangan para sa mga simbahan. Okay? So, salamat sa bagay na yan. Narito kayo at nakadalo kayo ngayong hapon. Talagang inaasam-asam kayong makasama sa gawain ngayong hapon. So, ang gagawin natin, aawit tayo ng pagbati. Ang pagbati po natin, katulad ng ginagawa natin, kamayan. Para tayo nasa Miss Universe Kamayan lang, no? Yung ang pagbati, hindi na muna tayo ngayon yung talagang full-fledged na pagkakamay talaga, kundi kamay lang, kaway-kaway lang tayo. Okay? So tatawagin ko si Brother Mark to lead us in our singing. Okay, tayo tayong lahat at awitin po natin yung Great is the Lord and greatly to be praised. Ready, sing. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen. Remain standing po at tayo po muna ay magbabasa ng salita po ng Diyos. Pakibuksan po natin ang ating mga Bible sa Marcos or Book of Mark. Kabanata Siyam at talata 1 hanggang 9 o hanggang 10. Basahin po natin ito ng salitan. Mark or Marcos, Kabanata Siyam, talata 1 hanggang 10. Ayan, babasahin ko na po yung verse 1 at kayo po sa verse 2 salitan. At sa verse 10 po, sabay-sabay po tayo. Sabi po ng Biblia, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakatikim ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Verse 2, kayo po. At ang kanyang damit ay naging nagniningning na puti na walang sino man sa lupa na makapagpapaputi ng gayon. Verse 4. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Rabay, mabuti sa atin ang dumito. Hayaan ninyong gumawa kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Verse 6, kayo po. Pagkatapos, nililiman sila ng isang ulap at may isang tinig na nanggaling sa ulap. Ito ang aking anak, ang minamahal, siya ang inyong pakinggan. Verse 8, kayo po.
habang bumababa, bumababa, sorry po, habang bumababa sila sa bundok, inuutos niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanilang nakita, hanggang sa ang anak ng tao ay magbangon mula sa mga patay. Ano po tayo, sabay-sabay po sa verse 10, kaya't kanilang iningatan ang pananalitang ito na pinag-uusapan kung ano ang kahulugan ng pagbangon mula sa mga patay. Tawagin ko po si Pastor para po manalangin. Salamat kapatid. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama o Diyos na makapangyarihan, soberano, ikaw na nakakaalam ng aming mga destinasyon sa buhay. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa pribileyo na kami nagkasama-samang muli bilang iglesia. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na narito ngayong hapon. At sa hapong ito, O Diyos, sa tulong mo, sa pamagitan ng banal na Espiritong sumasa amin, humihingi po kami ng tulong upang maunawaan namin ang aral na aming pag-aaralan. Ang salita mo na aming bibigyang pansin. Naway ang nais namin, Panginoon, sa pag-aaral na ito, makita namin ang kagandahan at kaniningan ng aming tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Jesucristo. Ganon din, tulungan mo kami, O Diyos, na mailapat ito sa aming buhay, sa pang-araw-araw naming pamumuhay, pakikitungo sa kapwa. Salamat sa oras na ito, Panginoon, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Marami pong salamat sa inyo. Okay? Okay. Actually, nagtatalo ang sarili ko sa pagta-title nito. No? Yung pangkaraniwang kasing title nito ay yung pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa English, ang ibig sabihin, transfiguration. But as you study this, you will notice something here. No? Kaya ang mensaheng ito ay pinamagatan, sulyap sa kanyang kalwalatian. No? Glimpse of His glory. No? Sulyap sa kanyang kalwalatian. So, nabasa kanina ni Brother Mark yung mga katotohanang nakapaloob rito mula sa verse 1 hanggang verse 10. At of course, ang background nito ay magsisimula sa chapter 8 at mamaya matatalakay natin yon. May mga bagay akong nais makita ninyo, no? Sa mga katotohanang nabasa kanina. Unang-una, yung first point natin, Brad. Yan. Ang prediction ng Panginoon. Okay? Ito munang nais kong makita ninyo. Actually, sa verse 1, makikita natin yung prediction ng ating Panginoon na sinabi niya sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mayroong ilang nakatayo rito na sa anumang paraan ay hindi makakaranas ng kamatayan hanggat hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Ang daming nabulabog sa talatang ito. Dahil na rin, akala nila may mga taong maiiwan na kasama ng ating Panginoong Jesucristo simula pa nung AD 30 hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesucristo at maghari dito sa lupa. Dahil nga sa ginamit na text dito, yung paghahari ng Diyos. Sa ngayon, hindi pa dumarating ang ating Panginoong Jesucristo at bago pa maghari sa ang ating Panginoong Jesucristo, base sa pag-aaral natin ng Biblia, darating pa yung pagdagit, pagkatapos ng pagdagit, 7 taong paghihirap, pagkatapos ng 7 taong paghihirap, ay saka magaganap yung paghahari niyang literal dito sa lupa. Kaya yung iba akala nila gano'n ang mangyayari, talaga ang tagal naman ng taong matitira rito, no? Pero hindi po 'yun, no? Nais kong makita ninyo na yung kahulugan ng paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan, may kinalaman po ito doon sa pagbabagong anyo niya. Okay? Pero bago yan, nais kong makita ninyo yung prediction ng ating Panginoon. Of course, ang ating Panginoong Jesucristo kinikilalang propeta sa Biblia. Actually, dahil na rin, kinakatawan niya at nire-represent niya ang Diyos sa harap ng tao. Magkaiba ng role ang priest at saka prophet, no? Ang priest representing people to God, ang prophet representing God before the people. Kaya nga kung yung makikita ron sa, Brad, pumunta nga tayo kung magagawa mo sa Matthew chapter 16. Sa Matthew chapter 16. May makikita tayong ganito. Nandito rin naman yan sa Mark 8, pero gusto ko makita yung Matthew chapter 16. Sa Matthew 16, kung inyong matatandaan, na may tinanong na 2 bagay ang ating Panginoong Jesucristo na mahalaga.
dun sa kanyang mga alagad. Ito yung lugar na kung saan nasa Pilipos sila, no? Pero Pilipos na part ng North, hindi doon sa Philippi na sinulat ni Apostol Pablo sa Europe. Ibang lugar po ito. Caesarea Philippi. At dito sa Matthew 16 rather, verse 13. Pumunta tayo, Brad. Verse 13. Yan, sabi rito. Sabi diyan, nang dumating si Jesus sa nasasakupan ng Caesarea Philipos, sa norte po yan, no? Tinanong niya ang kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mga anak ng mga tao tungkol kung sino ang anak ng tao. Okay? So dito makikita natin, nagtanong siya doon sa kanyang mga alagad, ano yung people consensus patungkol sa kanya? Ano yung narinig nyo na sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Tuloy tayo sa talata. Okay. At sinabi nila, ang sabi ng iba, na si Juan na tagapagbautismo, si Juan na tagapagbautismo, propeta. Ang iba si Elias, propeta rin. At ang iba si Jeremiah, propeta rin. At isa sa mga propeta. So makikita natin mga kapatid, no? Our Lord Jesus Christ is always identified as a prophet. And truly, the Lord Jesus Christ is a prophet. Maliwanag yan na ipinakikita ng Biblia. Hindi lamang po siya high priest, prophet, and king din po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya makikita natin may prediction ng ating Panginoong Jesucristo. At dito, pinredict niya na may makakakita nung tinatawag nating sulyap ng kalulatian niya, no, na pagkatapos lang ng mga ilang araw. At dito, sa Biblia, makikita nyo hindi lamang ito ang mga prediksyon na sinabi ni Kristo. Okay? O yung mga hula na sinabi niya. Actually, sa Lumang Tipan, pag pinag-aralan nyo yung mga hula, maganda itong pinapaalala from time to time. May mga hula kasi na nung magsalita ang propeta, nung kapanahunan niya naganap. May mga hula din na nung magsalita ang propeta, patay na siya nung naganap. Okay? May mga hula rin na nung magsalita ang propeta, 1,000 taon na lumipas nung naganap. At minsan, bagong mundo na, saka naganap yung kanyang hula. I'm referring to Isaiah. Actually, si Isaiah, marami siyang hinihula nung kanyang kapanahunan. Marami siyang sinabing predictive prophecy nung kanyang panahunan. At may hinihula si Isaiah patungkol dun sa haba ng magiging buhay ni Hezekiah. No, kasi si Hezekiah talagang meron ng taning ang kanyang buhay pero nanalangin siya sa Panginoon Diyos na pahabain ang buhay niya. Si Isaiah nagsabi na dadagdagan ng Diyos ang kanyang buhay. At hindi lamang yan, yung paggapi ng Assyrian army, talagang sinabi rin ni Isaiah yon. Tapos si Isaiah rin, nung patay na, hinulaan niya yung kapanganakan ng unto us a son is given, Isaiah 9:6. 700 years ago na, nung patay na patay nang si Isaiah noon, nung naganap yung hula na yon. Ganun din, Isaiah 55, 53 to 55, sinabi naman ni Isaiah yung crucifixion ng ating Panginoong Jesucristo. Kapanganakan niya, and then crucifixion niya. And then sa Isaiah rin, sinabi ng ating Panginoon ni Isaiah yung tribulation period. And also new heaven and new earth. Sa Isaiah 66, Isaiah 63, sinabi niya yung patungkol sa new heaven and new earth. Well, ang ating Panginoong Jesucristo may mga hula rin. Tignan po natin. Naalala niyo yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Peter? Matthew 16:25. 16:21. Okay? Hula niya patungkol sa kanyang kamatayan. Next slide, Brad. Okay? Ba't tayo gumana? Ayan. Sabi rito, magmula noon, Matthew 16, ipinaalam ni Jesus ang mga bagay nito sa kanyang mga alagad. Sinabi niya, Matthew 16 pa lang tayo kailangan kong pumunta sa Jerusalem, doon ay magbabata ako ng maraming paghihirap sa kamay ng mga matanda, mga pinunong saserdote at mga guro ng kautusan. Papatayin nila ako at muli akong mabubuhay sa ikatlong araw. This is the prediction of the Lord Jesus Christ of His coming death and resurrection. Kaya nga makikita natin, ang ating Panginoong Jesucristo, ang tunay na Mesaya, na sinabi niya, yung kanyang kamatayan, sino ang papatay sa kanya, saan siya mamamatay. Okay? At hindi lamang yun, hanggang kailan siyang mamamatay at pagkatapos ng kanyang kamatayan, mabubuhay siyang muli.
Wala pong Mesaya na lumabas sa mundong ito na nagsabi ng ganyan. Maging si Apollo Kibulo, inaantay kong magsabi ng ganito eh. Kasi appointed son of God nga siya eh. Pero hindi siya makakapagbigay ng ganitong statement, no? Tandaan nyo, sa kasaysayan ng mundong ito, there are almost 50 people who claim to be the Messiah or claim to be God, no? Na sila'y galing sa Diyos at nagpapanggap silang Diyos. At dito makikita natin ang ating Panginoong Jesucristo, base sa kanyang prediksyon ng kanyang kamatayan, hindi lamang isinulat ito sa Mateo, no? Actually sa Mateo paulit-ulit na beses, Matthew, Mark, Luke diyan sinulat ito. Mateo 17:22 hanggang 23. Next slide. Samantalang nagkakatipon sila sa Galilea, sinabi ni Jesus sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga tao. Papatayin nila siya, sa ikatlong araw ay muling bubuhayin. Sila ay lubhang namighati. So nakita natin yan sa Mateo, nakita natin yan sa Mateo 16, Mateo 17, Mateo 20, Mateo 26 no? Mateo 20:17 hanggang 19, tapos sa Mateo 20:28 at saka sa Mateo 26:1. Paulit-ulit na binabanggit ng ating Panginoong Jesucristo yung kanyang prediction patungkol sa mangyayari sa kanya. Alam niyo, masaklap, hindi ito mag-sink in sa kanyang mga alagad. Bakit natin masasabi kung bakit hindi nag-sink in itong katotohanan ito sa kanyang mga alagad? Nung pagkabuhay ba na muli ng ating Panginoong Jesucristo, nasaan yung mga alagad? Nagtatago, takot silang lahat, di ba? Kung totoo, kung totoong naniniwala sila sa sinasabi ng ating Panginoon and they put to heart what the Lord Jesus Christ said to them, that in a third day I will rose again, di sana nandun sila sa lugar na nagbabantay sila sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Dahil ang nakapagtabi pa nga nito sa puso nila, walang iba kundi yung mga pangalan, yung mga kalaban ng ating Panginoong Jesucristo eh. Bakit kamo? Kasi yung mga kalaban ng ating Panginoong Jesucristo nung kapanahunan na yun, pumunta pa kay Poncio Pilato upang humingi ng bantay doon sa libingan ng ating Panginoon. Natatandaan niyo yun, di ba? Tapos nilagyan pa ng Roman seal yung libingan ng ating Panginoong Jesucristo eh. Sinong nakaalala na siya mabubuhay na muli? Yung mga apostoles ba ni Kristo? Hindi. Yung mga kaaway pa ng ating Panginoong Jesus. At pilit nilang pinagtatakpa nung nabuhay na muli si Jesus na siya'y ninakaw ng kanyang mga alagad sangayon sa Mateo 28. Now, balik tayo. Mateo 26:33-34. Next slide, Brad. Ito naman, yung pagkakaila ni Pedro. Naalala niyo yung prediction ng ating Panginoong Jesucristo? Sumagot si Pedro sa kanya, kung ang lahat ay matitisod dahil sa iyo, ako ay hindi matitisod, matigas, no? Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, na sa gabing iyon, bago tumilaw ang tandang ng 3 ulit mo ako ipagkakaila. So makikita natin, nagkaroon ng kaganapan ito. Dahil nung dinakip ang ating Panginoong Jesucristo, sa ayon sa ebidensya ng Biblia, 3 ulit na idinigay ni Apostol Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. At kung yung matatandaan, actually doon sa 1 ito naman nakasulat, na 3 ulit rin tinanong ng ating Panginoong Jesucristo nung siya'y nabuhay ng muli, no? Peter, do you love me more than this? Naalala niyo sa aklat ng 1? 3 beses niya rin tinanong si Pedro upang pagtibayin kung talagang mahal nga siya ni Pedro. Well, of course, 3 beses na sumagot si Pedro na mahal niya ang Panginoon. Now, another prediction na nais kong makita ninyo, Mark 13:1 and 2. Habang si Jesus ay papalabas na sa templo, isa sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Guro, narito anong ganda ng mga bato at anong ganda ng mga gusali. Ito yung temple sa Jerusalem. Listen, yung temple sa Jerusalem, si Herod ang nagpagawa nun. At umabot ng 40 years yung pagpapagawa ni Herod nun. Okay? Nakasulat yan sa John chapter 2. Almost 40 years, ginawa yon. Kaya, tinawag si Herod na Herod the Great, no? Herod na dakila, kasi ang dami niyang dakilang infrastructure sa Jerusalem during that time. Kinukuha niya yung sympathy, maging yung tinatawag nating pagboto, no, sa kanya ng mga Hudyo. Kasi in reality, he is called King of the Jews, but unfortunately, hindi naman siya tunay na Hudyo eh. King Herod is an Idumean, no? Hindi siya tunay na Hudyo. Pero tinawag siyang hari ng mga Hudyo. Kaya nga kainsulto, dun sa Mateo Kapitulo 2, kung inyong matatandaan, pumunta yung mga pantas kay Herod at hinahanap nila saan ipinanganak yung hari ng mga Hudyo. Nung time na yun, ang hari ng mga Hudyo si Herod eh.
Pero tinatawag siyang Hero the Great in history dahil nga marami siyang mga pinagawa at isa rito yung mga templo. At napakaganda ng templo nung ito'y ginawa. Brad, yung mga hollow blocks nun, hindi katulad ng mga hollow blocks na napakakaliit dito. No? Bloke-bloke hollow blocks nun, na mga sinlaki ng ganitong kwarto, na talagang patong-patong, na tamang-tama ang pagkakalagay. At ang makikita natin, nung pumunta sila sa templo, isa sa mga nag-comment doon, na napakaganda ng gusali, walang iba kundi yung alagad ng ating Panginoong Kristo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, nakikita mo ba ang malalaking gusaling ito? Walang matitirang bato sa ibabaw ng isang bato na hindi babagsak. Well, nangyari ito nung AD 70. Anong ibig sabihin nun? Kunyari ito isang malaking bato. Ganito kalaki. Tapos may nakapatong pang bato dyan. Na ganyan din ng kalaki. Lahat ba yun bumagsak? Yes, during AD 70. Yung templo. Paano nangyari nun? Kasi ang ginawa ng mga mananalakay ng mga panahon na yun, which is the Romans, kaya naman nila silalakay in Jerusalem kasi lumalakas na yung tinatawag nating activism doon. Yung tinatawag nating zealot, yung zealots group na tinatawag. Mga aktivista yon. In the same time, mga daggermen yun. Ito yung may mga kasuotan, mahahaba ang kasuotan nila, tapos may mga dala silang kutsilyo sa loob. Kapag natabi sila sa palengke at nadikit sila sa isang sundalong Romano, bigla na lang nilang sasaksakin. Patay, mga silot yun. Malakas na yung uprising dun sa Jerusalem. Well, ang nangyari ngayon, inutusan si General Titus para sugpuin yun. At sinugpungan ni General Titus. Mga minamahal, sinunog niya yung temple sa Jerusalem. Napakayaman ng temple sa Jerusalem. Maraming ginto roon. Ang nangyari, nasunog yung mga ginto roon sa templo. At nung nasunog yung mga ginto sa templo, syempre, nung masunog ito, ano nangyari? Naging liquid ito. At ito'y sumiksik sa mga bato. Nung nagsiksikan ito sa mga bato, kinakailangan makuha ito ng mga Romano. Kaya ang ginawa nila, dinurog lahat nila ng bato dun sa templo. Pinabagsak nila yung templo na yun. Para lang makuha yung mga gintong natunaw doon na nagsiksikan sa bato. Natupad ba yung sinabi ng ating Panginoong Kristo? Yes, sa kasaysayan. Nung time na ito, nasaan na ang ating Panginoong Kristo? Nasa langit na, nasa kanan ng Ama. Sapagkat ito'y AD 70 na . Next. Punta naman tayo sa Mark 13:5-6. Ito nangyayari sa ating kapanahunan. Sa pagsagot ni Jesus sa kanila, nagsimula siyang magsagi, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Ito'y sapagkat marami ang darating sa aking pangalan. Sila'y magsasabi, ako siya. At ililigaw nila ang marami. Well, nangyayari ba yan sa ating kapanahunan? Yes, hindi lang naman sa ating kapanahunan . Okay? Bago pa ang henerasyon natin . Actually, may tatlong, sa ating kapanahunan, may tatlong nagpapanggap na sila ang Kristo. Isa nga si disappointed son of God, no, si Kibuloy, at isa taga Poland, no, na talagang long hair din. Tapos mistisuhin din. Mukha ni Astrid . Tapos matangkad, no, na nagsasabi, siya rin ang Kristo. Marami ring followers. No? Marami ring tagasunod. Marami talagang maraming nakikinig sa kanya. Mga kaibigan, hinulaan na ng ating Panginoon yun . Na maraming maglalabasan at magpapanggap na katulad niya. At sila'y makapagliligaw ng marami. At ito'y lalala pa, hindi lamang sa ating kapanahunan, maging sa hinaharap. Okay? So nakita natin ang prediksyon ng ating Panginoong Kristo. At maraming pang sinabi ang ating Panginoong Kristo na hindi pa nagaganap, na mangyayari pa lang sa hinaharap. Ano ito? Yung muli niyang pagbabalik? John 14:1-3. Ano ito yung paghahari niya balang araw? Na babalik siya na may kapangyarihan ng Diyos at maghahari dito sa lupa. Mangyayari pa lang po sa hinaharap yon. Pero nais kong makita ninyo sa sulyap ng kanyang kalwalatian yung prediksyon ng ating Panginoon. Pangalawa, nais kong makita ninyo, balik tayo rin sa text natin, Mark 9:1, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, mayroon ilang nakatayo rito na nasa anumang paraan ay hindi makakaranas ng kamatayan hanggang sa hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Ang tanong natin, ang paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan, ano ba ito? Next slide. Actually, may iba-ibang komento rito, no? Iba-ibang nagbigay ng pakahulugan. Yung unang pagpakahulugan, yung pagbabagong anyo ng Panginoon. Pangalawa, yung pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Pangatlo, yung pagdating ng banal na espiritu
nung Pentecostes. Pang-apat, yung pagkawasak ng templo sa Jerusalem noong AD 70. Yung panglima, pagbabalik muli ng ating Panginoong Jesus. Of course, pwede simula ron sa 1 hanggang 3, inabutan ito ni James, Peter, and John. Okay? Kasi noong AD 70, si James na kapatid ni John, patay na eh. Pinugutan ng ulo. No? At ang nabubuhay na lang si John. Okay? Si James sa Acts chapter 12, namatay na ng maaga, namartir na. So, ang pinakamalapit na kahulugan nito, tumutukoy ito doon sa tinatawag nating pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo, na kung saan ginamit ang paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Pero ang makikita natin dito, isang sulyap ng kalulatian ng ating Panginoong Kristo. Isang sulyap na kapag ang ating Panginoong Kristo ay bumalik rito, makikita nila yung kalulatian ng ating Panginoong Kristo na pinakita sa aklat ng Revelation, no? Na may taglay na kapangyarihan at kalulatian. So ang pinakamalapit na konektadong interpretasyon dito, tumutukoy doon sa tinatawag nating pagbabagong anyo ng Panginoon sa verse 2. Okay? Nakita natin ang prediction ng Panginoon, and then second point, pagbabagong anyo ng Panginoon. 2 to 3. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro, Santiago at Juan. Ito yung 3 inner circle niya. Kasi may mga pagkakataon nga na ito lamang tatlong ito ang kanyang kasama. Kung inyong matatandaan, yung Jairus' daughter, no, na namatay. Tapos pumasok sila roon sa bahay. Doon sa bahay na yon, ang isinama niya lang yung tatlo niyang alagad. Itong si Peter, James, and John. Dinala niya silang bukod sa mataas na bundok na sila lang ang naroon. Siya ay nagbagong anyo sa harap nila. Ang kanyang kasuotan ay naging makinang, pumuti na galang ng niebe. Walang tagapagpaputi ng damit sa lupa ang makapagpapaputi ng ganon. Now, nagkaroon ng pagbabagong anyo ang ating Panginoong Kristo. Anong masasabi natin sa nangyaring ito nung si Kristo yung nagbagong anyo? May 5 bagay akong nais pakita nyo na katotohanan patungkol dito sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo. Unang-una, yung kumpirmasyon ng pagpapahayag ni Pedro na si Jesus ang Mesiyas. Alam nyo ba, maraming nagsasabing mga tao na ang ating Panginoong Kristo ay hindi Mesiyas. Actually, yung mga tao nung kapanahonan ni Kristo, sinasabing siya'y nababaliw, sinasabing siya'y sinapian, sinasabi na siya'y isang taong mapagpanggap, at maging nga yung kanyang mga kapatid ay hindi naniniwala sa kanya. Pero nung nagbagong anyo ang ating Panginoong Kristo, sulyap, no, ng kanyang kalwalatian na nakita ng mga alagad niya, well, ito'y napagtitibay na talaga siya ang tunay na Mesaya. Maging doon sa sinabi ni Apostol Pedro, sinabi niya sa kanila, ngunit ayon sa iyo, sino ako? At sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, ikaw ang Mesiyas. Mga minamahal, nung sinagot actually ito ni Pedro, ito'y bunga ng pagpapahayag ng Diyos Ama kay Pedro. Hindi naman ito natutunan ni Pedro sa base sa impormasyon na nakalap niya sa paligid. Kundi nagkaroon si Pedro ng special revelation mula sa Panginoong Diyos na siyang naging dahilan na i-commend siya ng Panginoon. Bumalik tayo sa isang pagkakabanggit dito. Mateo Kapitulo 16. Erwin, kaya mo ba tayong dalhin doon? Mateo Kapitulo 16 at ang talata ay 15. Pakidala nga tayo ron. Yan. Sinabi niya sa kanila, ngunit ano ang sinasabi ninyo kung sino ako? Tuloy tayo. Sumagot si Simon Pedro na siyang kumakatawan sa 12. At sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tuloy tayo. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, mapalad ka Simon, na anak ni Jonas, sapagkat hindi laman at dugo, o hindi tao ang ibig sabihin ng laman at dugo, ang nagpahayag nito sa iyo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Mantakin mo yan, yung impormasyon na yan, that Jesus is the Messiah is not something that people learn from people. Hindi niya ito napakinggan sa chismis-chismis lang. At hindi niya rin ito nabasa sa Biblia. It is a special revelation given by God the Father to Peter. At ito yung nakumpirma ni Apostol Pedro. Nang alin? Na nagbagong anyo ang ating Panginoong Kristo.
at nagpakita siya ng sulyap ng kalwalhatian na siya ang tunay na Mesaya, siya ang tagapagligtas, siya ang ipinangako sa Israel, at siya ang maghahari balang araw. Bakit? Kasi yun ang inaasam-asam ng mga Hudyo, yung paglabas ng Mesaya. Actually, hinog yung paglabas ng Mesaya nung kapanahunan ng ating Panginoong Kristo, nung lumakad siya rito sa lupa. Kaya lang, mali ang pananaw ng mga Hudyo nung panahon na yun. Dahil ang Mesayang inaasahan nila, political Mesaya na isang makapangyarihang tao na magiging katulad ni Haring David at ibabalik sa tugatog ng tagumpay yung mga Israelite at yung bansang Israel ang siyang mangunguna sa mundo. Kaya lang nung dumating ang ating Panginoong Kristo, hindi ganoon ang Mesayang inaakala nila, no? Isang mapagkumbaba, no? Isang Mesaya na sinaktan at pinatay. Well, hindi nila nakita maging sa lumang tipan, inirebelyon na dalawa ang pagdating ng Mesaya. Yung una bilang humble servant, yung pagbalik niya bilang conquering king. Yun ang hindi nila nakita sa lumang tipan, na siya'y babalik bilang isang haring makapangyarihang mananakop, na hatulan ang makasalanang mundong ito balang araw. Now, tuloy po tayo. Kumpirmasyon ng pagpapahayag ni Pedro na si Jesus ang Mesaya. Second point na nais kong makita ninyo, no? Pagkatapos ng kumpirmasyon ng pagpapahayag ni Pedro na si Jesus ang Mesaya, katuparan ng kanyang prediksyon. At pag sinabing katuparan ng kanyang prediksyon, ito yung nakita natin kanina, no? Na sinabi niya rito, doon sa Marcos 9, nakita natin kanina, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, mayroong ilang nakatayo rito na sa anumang paraan ay hindi makararanas ng kamatayan hanggang sa hindi nila nakikita ang paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Pagkaraan ng 6 na araw, nagkaroon ng katuparan na yung mga taong hindi makakaranas ng kamatayan hanggat hindi nila nasusulyapan yung kalulatian ng ating Panginoong Kristo, nangyari. Nakuha po ba? No? Yung pagbabagong anyo niya, katuparan ito ng kanyang prediction dun sa Mark 9:1, doon sa 3 tao na hindi makakaranas ng kamatayan hanggat hindi nila nakikita yung sulyap ng kalwalatian ng ating Panginoong Kristo. Na sinasabi rito yung paghahari ng Diyos na dumating na may kapangyarihan. Okay? So pangatlong bagay, hindi lamang yon, kumpirmasyon ng pagpapahayag ni Pedro na si Jesus ang Mesiyas, katuparan ng kanyang prediksyon. Pangatlo, ito rin ang simula ng pagpasok niya sa pagpapakasakit at kamatayan. Bakit kamo? Bakit natin nasabi yon? Sapagkat bago ang kalulatian ng ating Panginoong Kristo, nais kong makita ninyo, dadaan muna siya doon sa tinatawag na pagpapakasakit. Kaya nga kung babalikan natin, mga minamahal, yung mga talatang binasa natin kanina, yung nabanggit ko sa inyo sa Mateo 16, Mateo 17, Mateo 20, no? Nabanggit doon yung si Kristo'y papatayin si Kristo'y sasaktan, si Kristo'y ipapako, si Kristo'y ililibing at mabubuhay na muli. Hindi mangyayari kasi yung glorification ng ating Panginoong Kristo kung walang suffering. At alam niyo itong inaalok ng dyablo sa ating Panginoong Kristo nung siya'y tinukso. Yung pangatlong tukso. Hindi ko alam kung paano pinakita ng dyablo sa ating Panginoong Kristo yung kayamanan ng sanlibutan ng panahon na yon. At sinabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bagay na ito, lumuhod ka lang sa akin at sambahin mo ako. Well, sumagot nga ang ating Panginoong Kristo, ito'y nasusulat, ang Panginoon Diyos lamang iyong sasambahin at siya ang iyong paglilingkuran. Bakit? Kasi ang nais ng dyablo sa kanya, abay, maghari ka na. Okay? Pero nais kong malaman niyo, tunay naman na hari ang ating Panginoong Kristo, soberanong hari siya. Maghari ka na, kaya lang, magkaroon ka na ng kalulatian, kaya lang, hindi siya dadaan sa suffering. Hindi yun ang misyon ng Diyos Ama sa anak. Ang misyon ng Diyos Ama sa anak, yung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya nga sa kanyang panalangin bago siya mamatay. Okay? Kung pipwede lang, Panginoon, na lumagpas itong kopang ito, yung kopa ng suffering, pero hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Why? Because he dreaded his death. Nakita niya na yun He's omniscient.
And yet, hindi ang kalooban niyang masunod, kundi ang kalooban ng Ama. Kaya nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya, naganap na. Hindi niya sinabi, naganap na ako, kundi naganap na, natapos na yung kanyang tinatawag nating trabaho na ibinigay sa kanya ng Panginoong Diyos. Yung tetelestai, napakagandang word niyan. Kapag pinag-aralan niyo sa Greek yan, no, yung word na tetelestai, it is finished. Ginagamit yan kapag yung isang magaling na pintor, pinagpag niya na ang kamay niya, tapos tinignan niya na yung obra niya, tapos na, sasabihin niya tetelestai. Ginagamit din yung salitang tetelestai kapag yung isang servant, inutusan siya ng kanyang amo, tapos lalapit siya ron sa kanyang amo. Pag natapos niya na yung kanyang gawain, sasabihin niya tetelestai. Ginagamit din yan nung isang may utang sa isang tao na kapag nabayaran niya na ang kanyang utang, sasabihin niya tetelestai. It is finished. At yun nga ang makikita natin. When Jesus Christ died for us on the cross of Calvary, yung pinatatrabaho ng Diyos Ama sa anak ay tinapos ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang simula ng pagpasok niya sa pagpapakasakit. Kaya nga makikita niyo mga kapatid, kung tatalon tayo rito sa Marcos Kapitulo 9, 9 hanggang 10. Next slide, kapatid. Yan. Pansinin niyo dyan. Pababa na sila nito Tapos na yung tinatawag nating pagbabagong anyo, no? Kasi nakasulat yun sa verse 2 Habang sila'y bumababa mula sa bundok, pinagbilinan sila ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang kanilang nakita, malibang mabuhay muna. Mabuhay mula sa mga patay ang anak ng tao. Inangatan nila sa kanilang sarili ang pananalitang ito at nagtatanungan sila kung ano ang ibig sabihin ng pagkabuhay mula sa mga patay. Hindi pa nila naiintindihan Hindi nagsisink in yung programa ng ating Panginoong Hesukristo na sinasabi lagi ng ating Panginoong Hesukristo na siya'y mamamatay at mabubuhay na muli. Ibig sabihin, itong pangyayaring ito, mga kapatid, na nangyari doon sa tinatawag nating sila sabi nila isang mataas na bundok, no? Na kung saan nagpakitang muli ang nagkaroon ng sulyap ng kalulatian ng ating Panginoong Hesukristo, sinekreto muna itong tatlong alagad hanggat hindi siya nabubuhay na muli. Sapagkat bahagi ng kanyang kalulatian, yung kanyang pagkabuhay na muli at yung pag-akyat sa langit. Now, tuloy po tayo. Balik tayo doon sa pagbabagong anyo ng Panginoon. Okay? Pang-apat, ito rin ang kasiguruhan at garantiya sa pagbalik niya sa malulhati niyang kalagayan hanggang siya'y bumalik. Nais ko makita ninyo yung mga text dito. Mahalaga kasi itong mga text dito, no? John 17 verse 5. Ang ating Panginoong Hesukristo ba may pre-incarnate glory? Yes. When we say pre-incarnate glory, bago siya nagkatawang tao, nasa anong kalagayan siya? Of course, nasa kalagayan siyang mawalhating Diyos. Okay? Mawalhating Diyos. At nung nagkatawang tao siya, nilikuban siya ng pagkatao, pansamantala niyang tinakpan itong kalwalatian ng pagiging Diyos. Kaya nga John 17 verse 5, ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyong sarili ng kalulatiang taglay ko nang kasama ka bago palikain ang sanlibutan. Bakit niya sinasabi ito sa John chapter 17? Hindi pa naman siya namamatay rito Kasi ang umpisa ng pagwalhati ng Diyos Ama sa anak ay yung kamatayan niya at pagkabuhay na muli. And then makikita natin sa Mark 8:38b. Ito'y sapagkat ang sino mang magkakahiya sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na mapangalun niya at makasalanan ay ikahihiya rin ng anak ng tao, referring to Jesus Christ, pagdating niya sa kalulatian ng kanyang ama na kasama ang mga banal na anghel. Pansinin niyo pagdating niya sa kalulatian ng kanyang ama, kailan yun? Yung kanyang ascension. At ang ating Panginoong Hesukristo ay bumalik doon sa tinatawag niyang pre-incarnate glory. Sa muli niyang pagbabalik, taglay ba niya ito? Yes. Pumunta po tayo sa Mateo 24:30. Pagkatapos ay makikita ang mga tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ay mananagoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang
kaluwalhatian. Kaya minamahal, no? Ito garantiya yung pagkabuhay na muli ng ating yung tinatawag nating transfiguration, pagbabagong anyo. Sulyap ng kanyang kaluwalhatian yun. Kaya lang itong kaluwalhatian niya natatakpan ito nung siya'y nagkatawang tao. Pero balang araw mahayag ito sa ating lahat. Makikita natin kung ano ang kanyang kaluwalhatian. Pansinin niyo dun sa sulat na sinabi ni Apostol Pedro, hindi ko na naisama rito. No? Pakilagay nga sa 2 Pedro Kapitulo 1, kung hindi ako nagkakamali, 2 Pedro Kapitulo 1, may isang napakagandang talata yan, pumasok sa isip ko eh. Yan. 2 Pedro Kapitulo 1, talatang 16. Kaya? Yan. Sapagkat kami ay hindi sumusunod sa mga katang-isip na ginawang may katusuhan ng aming ipaalam sa inyo ang kapangyarihan at pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, kundi kami mga kasaksi na nakakita ng kanyang kadakilaan. Context nito tuloy. 17. Sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos, Ama ng karangalan at kaluwalhatian, ay dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na siya kong kinalulugdan. Tuloy. Kami mismo ang nakarinig ng tinig na ito na nanggaling sa langit nang kami kasama niya sa banal na bundok. Yung eksenang sinasabi ni Pedro dito, yung eksena na nangyari sa bundok Nung nagkaroon sila ng sulyap ng kaluwalhatian at nakita nila itong sulyap ng kaluwalhatian, garantiya to na balang araw, makikita ito ng kanyang mga mananampalataya. At ito rin ang sinasabi ni Juan. Hindi ko na nailagay dito, Brad. Pakilagay sa unang Juan, Kapitulo 3. Unang Juan, Kapitulo 3. Masdan ninyo kung anong uri ng pag-ibig ang pinagkaloob sa atin ng Ama upang tayo matawag ng mga anak ng Diyos, at tayo gayon nga. Dahil dito hindi tayo nakikilala ng sanlibutan sapagkat siya hindi nakikilala nito. Verse 2. Masdan ninyo kung ano uri, mga minamahal, ngayon nga ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Mga minamahal, no? Garantiya yan dahil ang ating Panginoong Jesucristo, no, ay nagbigay ng pagsulyap ng kaluwalhatian sa mga alagad niya. Well, of course, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, makikita natin yan. At tayo makaka-experience yan dahil tayo mismo rin ay bibigyan ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo at magiging katulad niya. Tuloy po tayo. Balik tayo sa text natin. Nabanggit ko kanina, ito rin ang kasiguruhan at garantiya sa pagbabalik niya sa malulhati niyang kalagayan hanggang siya ay bumalik. At ang uling-uli, at ang manalig, manindigan at magtapat sa ating Panginoong Hesus na siyang Mesiyas ay makabuluhang buhay. No? Ano pong ibig sabihin nito? Dahil nga ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Mesaya, dahil nga ang mga ebidensyang ito ay nakita ng tatlong niyang mga alagad bilang sulyap ng kaluwalhatian. At kung makikita ninyo doon sa aklat ng Marcos Kapitulo 9, bago pumasok ng Marcos Kapitulo 9, may binanggit ang ating Panginoong Jesucristo na katotohanan patungkol sa kanyang mga alagad. No? Na kung ikay mananalig at magtitiwala sa Kanya bilang isang Kristiyano, abay hindi masasayang ang buhay mo, hindi mo panghihinayangan. Bakit? Kasi totoo siya. Sabi rito sa Marcos 8:34 hanggang 38, pinalapit ni Jesus ang mga taong kasama ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ito'y sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, datapwat ang sino mang mawala ng buhay dahil sa akin at sa ebanghelyo ay maililigtas niya ito. Anong mapapakinabangan ng isang tao kung makamtan man niya ang buong sanlibutan, mawala ang kanyang kaluluwa? Ano ang maibibigay ng tao bilang kapalit
ng kanyang kaluluwa. Ito'y sapagkat ang sino mang magkakahiya sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito, na mapangalon niya at makasalanan ay ikahihiya rin ng anak ng tao pagdating niya sa kalulatian ng kanyang ama na kasama ng mga banal na anghel. So makikita natin mga minamahal, yung huling-huli, nais kong makita ninyo yung katotohanan na ang magbigay ka ng buhay sa ating Panginoong Kristo, yung manalig ka sa Kanya, yung sumunod ka sa Kanya, yung maging alagad ka niya, ay isang bagay na hindi mo dapat panghinayangan sapagkat ang iyong sinusundan ay ang totoong Mesaya. Now, balik tayo sa sulyap ng kanyang kalulatian. Ano lang ang natalakay natin? Okay? Ang prediksyon ng Panginoon, pangalawa, ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Yung tatlo, ika-4 hanggang ika-5, next week na natin tatalakayin, nakapaloob dyan yung pagpapakita ng mga propeta sa Panginoon, ang pagkilala at pag-endorso ng Ama sa Panginoon, at ang pagbibilin ng Panginoon. Ito yung tatalakayin natin next week. Kung ako sa inyo, basahin nyo na yung passage, dahil itong outline na ito, makikita nyo roon. No? Nakapaloob itong outline na ito doon sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari na makikita natin doon sa Mark chapter 9. Now, ang dami nating matututunang katotohanan dito. Of course, ang matututunan nating katotohanan kapag ang ating Panginoon nagsalita ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap, mangyayari. At maaasahan natin. Ngayon, sa hapong ito, kung hindi ka paligtas, dapat kang maligtas. Si Kristo ay nag-aalok ng kaligtasan sa iyo. Okay? At ang pangako niya, sino mang manalig sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Ito yung dapat mo nang makita sa sarili mo na ikay makasalanan, hindi mo maliligtas ang iyong sarili, kundi si Kristo lamang makapagliligtas sa iyo. Pangalawa, may mga pagsubok tayo sa buhay, naway hindi tayo matinag sa ating pagsunod sa ating Mesaya. Hindi natin alam ang kinabukasan, kung anong mangyayari sa atin, kung ano magiging hinarap ng ating bansa, o ng mga mahal natin sa buhay, pero kung mananalig tayo kay Kristo, siya ang may hawak ng ating kinabukasan. Okay? At ganun din, ito'y nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Yung sulyap ng kalulatian na nakita ni Apostol Pedro, Santiago at Juan, ay isang makatotohanang bagay na there is a glimpse of what we call glory that they have seen doon sa pre-incarnate Christ, no? Yung kanyang mawalhating kalagayan. At balang araw, ma-experience natin yun bilang mga tunay na mananampalataya. Bagkus makakasama natin siya kapag pumunta na siya rito sa lupa at maghaharing kasama natin bilang mga mananampalataya. Kaya I hope ngayon pa lang, bilang mga Kristiyano, makapagdulot nawa ito sa atin ng hamon para makapagpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok na pinagdaraanan natin sa buhay, maging ng ating bayan. Naway maging inspirasyon din tayo, no? Sa ibang taong nakapaligid sa atin at doon sa sakop ng ating impluensya, na ang Diyos natin ay totoong Diyos at buhay at soberano. At ang Mesaya nating pinaglilingkuran ay ang totoong Mesaya na makikita natin sa Biblia. Magandang hapon po sa inyo lahat. At muli, hinahamon ko kayo na sana'y magkasama-sama tayo muli next week, no? Sa pagpapatuloy ng pag-aaral nito, sulyap sa kalulatian. Okay? Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na nasa langit, ikaw na buhay na Diyos na puno ng kagandahan loob. Nagpapasalamat kami na narito ang iyong mga anak, sama-sama Panginoon, nagmamahal sa iyo, nagtatapat sa iyo, itinataguyod ang gawain mo, sa gitna ng pinagdaraanan namin kanya-kanyang personal na mga pagsubok sa buhay at sa aming mga pamilya. Nagpapasalamat ako, narito ang iyong katawan, Panginoon, na siyang handang sumamba, magpuri, umawit, magkaloob, at magtapat sa iyo. And I pray for every one of them, O God, maging yung mga kapatid namin na nanonood sa mga oras nito, sa gawain ng pagsambang ito. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Huwag nawa, Panginoon Diyos, mayanig ang aming pananampalataya ng mga pagsubok nito. Alam namin, ang Diyos ang siyang nakahawak sa amin. Alam namin, matibay ang saligan ng aming pananampalataya. Hindi sayang, Panginoon, ang sumunod kami at magbigay kami ng aming buhay sa aming Panginoong Jesucristo, sapagkat ito ang tunay na kayamanan namin na meron sa lupa. Muli, Ama, salamat sa oras nito, sa pribilehong makapangaral ng iyong salita.
at sa pribilehong makasama ang iyong mga anak sa dakong panambahang ito. Ingatan mo po kami, Panginoon, bawat isa sa kanila at ang mga mahal nila sa buhay. At sa pag-ayos ng panahon, Panginoon, nais namin makapiling din ang kanilang mahal sa buhay na kasama-sama namin sa pananambahang ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Yep, tayo po idadako sa pagsamba sa pamagitan ng pagbibigay. Hilingin ko po si Brother Jeff to pray for our offering. Okay, marami pong salamat sa inyo at magandang hapon po sa inyo. Kung gusto niyo magkape muna tayo bago kayo umuwi, magkakape tayo, no? Hihilingin ko po si Brother Christian, no? Christian, okay ka ba? Na mag-close ng prayer, mag-close sa gawain natin ngayon. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung magko-close na sa ating paglilingkod sa hapong ito. Brother Christian. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. Okay, have a coffee, guys.